tayong lahat. At sabihin mo sa katabi mo, alam mo, excited ako magpuri sa Panginoon kasama ka. Amen. In Psalm 100 verse 5, sabi doon, "For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Alam niyo po, itong psalm na ito is a call to joyful worship. Why? Because God's goodness, love, and faithfulness never change. Amen? And one church, we don't praise God because life is perfect. We praise Him because He is good. His love never fails. His faithfulness never ends. Why not today? Let's pay reverence to God and let's worship Him. Huh. Woo! You are so good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time, you are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, 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 we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship
is here with us today. Amen. It says in Philippians 2:9, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. And today, we will declare and receive that beautiful, that powerful, and that highest name, and that is Jesus. Amen. Alam mo ba that every time you say the name of Jesus, something is happening? Every time we declare the name of Jesus, healing will take place. Every time we declare Jesus, deliverance will take place. And today, we'll just declare, iaangat, itataas natin ang pangalan ng Panginoon sa kalagitnaan natin because His name is beautiful. His name is powerful. Hallelujah. 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 We worship your name. We worship your name, Jesus. Worthy
What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil torn before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. You sing. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them Only your voices. Come on, declare this. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. One more time. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands
this place. Thank you for the healing. Thank you, God, for the deliverance. Thank you, God, for the miracles that is about to happen. We welcome you. Thank you, Jesus. Come on, say thank you, Jesus. Thank you, we love you, and praise you in Jesus' name. And everybody say, sabi mo sa katabi mo, I enjoyed worshiping God with you. Ang Lord ay buhay. Amen? Even though itong darating na linggo ay pag-celebrate ng buong mundo ng Lenten season kung saan sineselebrate ang pagkamatay, pagkabuhay ng ating Panginoon. But of course, yan po ang ididiin natin. Taas natin ating mga kamay. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa aming pagsasama-sama. Again, sa pagkatapusan ng Marso, kung saan sineselebrate namin ang theme, Reverence, Lord God, for God. Dalangin namin ang culmination nito ay mag-sink in sa aming mga puso at magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng mataas na paggalang at pagkakapitagan sa Diyos na buhay. Ang Panginoon namin ay Panginoon at Siya lang ang tagapagligtas. Dalangin namin, Panginoon, na manatili ang Kanyang mga gawa at hiwaga sa aming mga puso. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng amen. Bago tayo mo po, sabi mo sa katabi mo, sagot ko na merienda mo, kapatid. Let's go to 6th floor. May merienda nga ba ron? Okay. Bahagi ng huling topic natin ay ang ng reverence na siyang, kasi isa yan sa isa yan sa mga values, isa sa mga values ng life giver ay ang mataas na paggalang sa Panginoon. At sa katapusan na yan, bigay ko sa inyo po itong topic na to. The topic is the reverent pattern of Christ. At tingnan natin siya bilang ehemplo o example. I hope may ballpen kayo at notebook. Puri ng Panginoon Diyos, ang scripture, ang Bible ay napaka-importante na siyang bahagi ng ating pagsamba. Puri ng Panginoon. Ang ating text ay magagaling sa Ephesians 5:7-10. Ephesians 5:7-10. During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who would save Him from death. And He was heard because of His reverent submission. Ayun. Son though He was, He learned obedience from what He suffered, and once made perfect, He made the source of eternal salvation for all who obey Him, and was designated God to be high priest in order of Melchizedek. So napakaganda, 7, 8, 9, 10, apat na talata. Pero ang yaman po kasi malalaki yung words na nakasangkap dun sa loob nitong teksto na to, apat na talata. Pero ang yayaman, katulad ng Melchizedek, nag-appear dito. Like yung salitang high priest, prayer, petition. Mga words na common sa atin, but siguro baka nakalagtaan natin yung meaning na siyang pag-uusapan natin po ngayon. So ano tong Hebrews 5? Ang Hebrews 5 po ay sinulat ng isang hindi kilalang author ng panahon natin, but kilala nung panahon nila. Okay? Kilala nila nung panahon na yon. Okay? Uncertain, unknown sa atin. At nung sumulat itong writer na ito, okay, ang sinulatan niya ay ang mga Jewish Christian, mga Kristiyanong Hudyo. Ang problema, gustong bumalik sa kanilang relihiyon, Judaism. Okay? Purihin ang Panginoon. At dumadaan sa persecution ng mga ito. So ang option nila, baka sakaling i-lessen yung kanilang persecution, di bumalik na lang, tapos gawing private na lang ang kanilang pagsamba kay Jesus. Yun po siguro ang kanilang personal o proposal sa isa't isa. Alika, wag na natin itong ituloy, mabigat yung Hindi ko alam na magagalit ang buong mundo sa atin dito. Hindi ko alam na magagalit sa atin ang ating relihiyon. Hindi ko alam na magagalit sa atin ang buong Palestine. So pwede bang bumalik? Tuloy natin. So natutukso silang bumalik sa dati nilang relihiyon. Nagdadalawang isip, tutuloy pa ba sila sa faith? So ang goal ng author, ipapakita niya na wala kayong option bumalik. Bakit?
Kasi yung babalikan nyo, lesser eh. Lesser. Sabihin lesser, hindi siya top. Si Jesus ay superior sa babalikan nyo. Si Christ ay superior sa Jewish system na pamantayan ng pagsamba nyo noon. At ang Jewish system, ang fulfillment ay si Christ. Kung babalik kayo sa lumang tipan at sakaling practicein ang ilang details nito, sabi niya, pinulfill ito ni Christ. Tinupad. At hindi nyo yan matutupad. Si Christ ang makakatupad. Okay? So sa chapter 5 ngayon, nakapokus ngayon yung writer para idiin ang priesthood ni Christ, ang pagkasaserdote o pagkapari. Sacerdote is a Spanish word yan eh. Sacerdote. Pagkapari. Pagkaministro ng Panginoon. At ipapakita ngayon ng writer, bakit siya ay higit sa Old Testament priest. So dito, ang target niya ngayon, makita natin sa buhay ni Christ na kapag na kay Christ ka, mataas ang calling mo. Hindi ka underdog sa relihiyon mo. At wala ka dapat i-doubt sa pananampalataya mo. At ang sinasabi niya doon sa mga sinulatan, tumuloy kayo kay Christ. Kasi panandalian lang itong persecutions na ito. Kung meron man. Siguro kayo rin ay nagdaraan dyan. Na mula naging Kristiyano kayo, pinag-initan kayo sa opisina, pinagtulungan kayo ng mga pamilya. Ako po, pinagtulungan kami ng buong pamilya namin. Way back 80s, talagang pinagtulungan kami. At isa yan sa, hindi ko kinakahiyang testimony na nauwi sa conversion din nilang lahat. Kasi matira matibay eh. At sa plano nilang umalis kami, bumalik kami sa dati, hindi nila kami napabalik. Kahit na ilang bangga pa at head-on collision at ilang pang bugbog, panggigipit, pagpapalayas ng bahay, hindi ho kami umalis sa Panginoon. Umalis kami ng bahay, pero sa Panginoon, hindi po kami umalis. Amen po ba? So yun na yun. So makatid, si Christ yung malinaw na pattern. At papakita ngayon ng writer, yung malinaw na pattern ng reverence ni Christ. Ganun din tayo. Huwag na kayong bumalik kung saan kayo galing. Sapagkat kung saan man tayo papunta sa Panginoon, ay better, greater, kumpara dun sa dati natin. Amen? So ipapakita niya rito, ni Christ ngayon, dun sa text natin, kung paano magbigay ng superior reverence si Christ sa kanyang Ama. Okay? Are you ready? Are you ready? Very good. Okay. Pag hindi kayo kumikibo, uulit-ulitin ko ulit. Okay, 5 points lang to. Babalikan ko ulit yung first point para mag-sink in sa inyo. Number 1, una. So ano ang reverence pattern ni Christ sa paggalang niya sa kanyang Ama? Una, is yung reverence niya ay expressed through earnest prayer. Verse 7. He offered up prayers and petition with fervent cries. Meron pang matching tears to the one who could save him from death. And he was. He was heard because of his reverent submission. Sabi nga, reverent submission. Yun, lumitaw si earnest prayer. So, what do you mean by earnest? Yan, earnest. Mamaya, unawain natin mabuti. No? Kasi, di ba, dalawa daw ang ginawa ni Christ eh. When you say earnest, kasi tinangan natin, guide mo nga ako, ano yung meaning ng earnest dyan? Meron ba? Okay. When you earnest, marubdob. Mataimtim. Ayan. Na panalangin daw ang ibinigay ni Jesus sa kanyang Ama. At dalawa daw ang kanyang ibinigay, no? Intense, emotional, at sincere na prayers. So hindi to traditional prayers ang ginawa niya o Judaic type, yung type nung relihiyon na inabutan ni Christ nung panahon, Judaism, hindi daw yun nun. Even though intense na yun, sabi niya, hindi raw mananalo yun. Masyadong intense, masyadong emotional, masyado raw sincere yung prayer ni Christ. So ano raw ang kanyang marubdob na panalangin ginawa sa kanyang Ama? Dalawa raw, una yung prayers eh. Yan eh. Pangalawa, na-mention niya yung tinatawag na
not only prayers, but petitions. Tama ba? Yan, petitions. Ayan. Okay? So, tingnan natin mabuti, dalawa ito. Una, nag-pray si Lord, prayers, tapos nagbigay daw siya sa kanyang ama ng petition. So, anong klase ito? Bakit ito isang uri ng reverent prayers na ito yung sinasagot ng Lord? Kung meron ba ako nito, Pastor, sasagutin ako ni Lord? Definitely yes. Kung meron ka nito. At meron ka niyan. Pwedeng ma-develop, pwedeng ma-enhance. So una, prayer daw. Balikan natin yung prayer. Ayan, prayer. The Greek word is disease. Disease. O disease. Ang ibig sabihin nito is prayer, but nagko-concentrate siya sa particular need. Ayan, need. Or want. Ayan. Nananalangin ka kasi may kailangan ka. Pangalawa, nangangailangan ka kasi may hinihiling ka. Pangalawa, seeking. Naghahanap ka. Or asking. Or entreaty to God. Meron kang dinudulog sa Diyos. O pwedeng may dinudulog ka sa Diyos para sa tao. Pwede yun. And men. Pwede yan. So, tong thesis na ito ay nagko-concentrate sa request niya na ina-address ng tao sa Diyos. Sabi, ginawa daw ni Christ yun. At most ng prayers ni Christ, sinagot daw ng Ama. Kasi nag-thesis siya eh. Nag-prayer. Ayan. Lumalabas na itong prayer ay desperate request. No. Itong thesis na ito is general word for prayer. For communication with God. Ito yung pakikipag-usap natin sa Diyos, nagre-request, humihiling, di ba? Nanliligaw, nananaghoy, pwede yun. Ito yung broad category ng pakikipag-usap sa Diyos. Yan. Nagko-communion. Okay? At sa prayer na ito lang yung prayer na nakasentro ka sa Diyos. Bagamat may nire-request ka, pero hindi ka nakakonsentrate doon sa nire-request mo. Kasi ang gusto mo talaga kausapin ng Diyos, makarinig ka sa Kanya. Ang prayer ay hindi ho pakikipag-usap sa Diyos lang, kundi pakikiniig upang makarinig. It's not lang a dialogue, it is a conversation. So Jesus knew what this is. He communed with God. May sangkap ito, pwedeng worship, kumanta, sumamba, pwede siyang may adoration, okay? Pagpapalaki, pagmamagnify, okay? Pagtataas sa Diyos, adoration. Pero pwede rin siyang pagpapasalamat, Lord, sa mga ginawa mo, sa mga inventory na magagandang ginawa mo sa akin. Pwede yan. So lumalabas, itong thesis is God-driven. Gusto kitang makausap. Gusto kitang makahalubilo, Lord. Gusto ko makarinig sa iyo. Gusto ko marinig mo ito sa akin. Ito ko. Kakantahan kita, sasambahin kita. Pero may request ako. But anyway, hindi yun. Basta ikaw mahalaga sa akin. So that is thesis. Okay? Okay? Kaya lang sabi dito ng writer, si Christ daw offered prayers. But not only prayers, but also petitions. Sabay-sabay nga petitions. Okay? So what is now petition? This is petition. From the Greek word hikaterias. Hikateria. Ayan. But, compared to sa una, kasi yung isa God-driven eh. But this particular prayer is need-driven. Merong nire-request. Eto, yung isa nagre-request din, pero walang intense. Pero ito nagre-request kasi may peligro siya. Nangangailangan siya ng actual, immediate response ng Diyos sa kanyang kondisyon. Kasi whether siya ay may problema, nangangailangan na ng tulong o nangangailangan ng saklolo, at maraming petition na ginawa ni Paul, ni David sa scripture, at ilang mga psalmists or writers ng psalms. So what is now petition? Ito yan. So petition is a supplication or an urgent plea for mercy.
Sa mga kapatid, supplication pala ito. Naghahanap na agad ng madali ang sagot sa kanyang pangangailangan. But particular ang hinihingi niya, awa. Lord, tulungan mo ako. Ako ay nasa danger, ako ay pinagtutulungan, ako ay papatayin, ako po ay nangangailangan, peligro ang pamilya ko, o nasa isa akong peligrosong sitwasyon na nangangailangan ko kailangan kita, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Pwede yan. Or protection. Or aid. So ito para lumalabas na ang emphasis nitong petition, it emphasizes an intense, sabay-sabay nga intense, desperate, sabay-sabay nga desperate, tsaka plea. Oo. So ito daw ay sinasamahan ng iyak. It is accompanied by tears. Umiiyak ka. Pero hindi lang iyak. Asan ako? And deep humility. Umiiyak ka. Nananaghoy. Actually, may isang book sa Bible. Ang title talaga niya, Petition. Ang tawag doon, Lamentation. Exactly, yun yung meaning ng buong book na ginawa ni Jeremiah. Yun mismo. So sabi rito sa Bible, ito raw yung binigay ni Christ. Alam ni Christ kung paano mag-pray. Tinuruan niya ang mga disciples niya paano mag-pray. Pero alam din daw ni Christ kung paano mag-petition. Iba kasi yung petition dito sa atin, yung petition alisin yung Vice President ng Philippines, di ba? May ganun. Petition din yun. Pero true, anong tawag natin dyan? True impeachment. Pwede yung petition. O kaya, inaalis ka doon sa kumpanya, petition din yun. But hindi ito yun. Itong petition na ito ay humihingi na ng saklolo. Ayan. Okay? So, ikateria, specific request, lumalabas na this is an urgent need. Desperate need. So, ang focus nito, ng request na ito, ay may pangangailangan yung tao. So, this is a specific request. Ayan na. Or need-centered. Yung una kasi, God-driven, pero ito, need-driven, Lord. But, nilelesen ba nito ang Lord? Hindi. Mas lalo nito minamagnify si Lord. Kasi meron siyang request na alam niyang si Lord lang ang makakasagot. Yung una, wala naman nire-request na urgent eh. Pero ito nangangailangan at alam niya sasagot ng Panginoon. Yun daw ang ginawa niya sa 5 na binasa natin kanina. So this is narrow, this is very specific, concentrated sa isang particular na kailangan mo na alam mong sasagot kay Lord at alam mo the moment sinagot ni Lord yun, magte-testify ka na sinagot ka ni Lord at ikaw nilkas ni Lord sa peligro na yun. Yun. So this is need-driven. Ano sabi ng Bible? Alam daw to ni Christ. Amazingly, itong dalawang ito ang nag-glorify sa Diyos. So hindi niya sinabing at nag-preach si Christ sa marami at explain niya ang mga importanteng sangkap, mga words na hindi maintindihan ng tao, pinaliwanag niya tapos dinala niya ang tao sa lubos na pagpapakilala sa Diyos at naunawaan nila ang Lord. Walang ganong sinabi. Ang sinabi lang natutunan ni Christ at alam ni Christ paano mag-pray. Pangalawa, natutunan ni Christ kung ano ang ibig sabihin ng petition. Do you know na lumalabas lalo ang pagka-Diyos ng Diyos sa buhay natin sa panahong kinakausap natin siya? Lumalabas ang pagka-Diyos ng Diyos. Hindi ko sinasabing hindi lumalabas, pero lalong lumalabas ang pagka-Diyos ng Diyos sa ating buhay, the more kailangan mo siya at the more tumutugon siya ron. Sabi rito, yun daw ang buhay ni Christ. Alam niya kung saan siya pupunta. Tuloy tayo. Okay na yun. Lumabas yung salitang fervent cries. Tama ba? May fervent cries. Diyan galing ang salita. But it means loud cry. It means loud emotional expression. Sino magsasabi na walang emosyon ang Diyos? At sino may sabi na hindi kailangan ng emosyon, masyado kang emotional, iyak ka ng iyak. Kasi marami rito na nagpupunta sa church, iyak ng iyak. Ba't ka ba iyak ng iyak? Kasi nga, Bishop, naapakan yung pa ako nitong katabi ko. So maraming churches din, di ba, sa labas, na ayaw nila ng emotional ka. Tama ba yan? Tama ba yan?
Ang problema, dinesign ni Lord ang tao maging isang emotional being. Tama po ba? Amen? Andiyan pa ba kayo? Sino dito ang hindi umiiyak? Pakitaas sa kamay. Ilan dito ang umiiyak at naiyak na at umiiyak pa rin? Pakitaas sa kamay. So you are a true human being, right? Ang masakit yung dapat ka nang umiyak, hindi ka pa umiiyak. Ito masakit yung umiiyak na nga ka, tumatawa ka pa. Tama ba? So may problema ka, amen? Medyo malawag yung tornilyo mo ng konti. So ito ngayon ang sinasabi gano'n, masama ba ang umiyak? Masama ba ang umatungal? No. At ang sabi nito sabi ng writer na nung nagpray daw si Christ, meron daw siyang matching fervent cries. At nung siya daw ay nagpetition with matching loud cries. Malakas na pagsigaw. Matinding pag-iyak. Kaya isang kapatiran natin, ang sabi niya, kailangan ba ako sumigaw, Bishop, pag may pakailangan ako? Subukan mo. Lord, umiyak siya. Lord! Andiyan siya. Nandun siya sa nagdidilig siya ng alaman. Lord! Lakas! Wala kaming ulam! Kumatok yung kapitbahay, binigyan siya ng munggo. Ang mali niya, sana sinabi niya kung anong ulam ang dapat niyang isigaw. Kidding aside, ibig sabihin, when you say fervent cries, it's a loud cry. Pag-iyak, matinding pag-iyak. Deep emotional expression mula sa puso. O hindi pigil na emosyon. Hindi yan masama. Tao ka. O kaya ang tawag talaga dito is the sigaw ng kaluluwa. So what Christ did during His earthly times, hindi siya nag-casual prayer like we used to do. But His prayer is something unique and unusual because His prayer was accompanied with cries and with intense emotion. And so I can say it was sincere. Amen? So ang fervent cries ay panalangin may lalim. Bakit? Kasi meron siyang iyak. Hindi masama umiyak. At kung may pagkakataon kayong umiyak, umiyak po kayo. As a matter of fact, yung daw sabi ng Bible, ang bawat iyak daw natin ay nilalagay ni Lord sa bote at iniipon ang bawat patak ng ating luha para gawing asin. Kulang tayo sa asin siguro. So ang reverence ni Jesus ay makikita sa kanyang dependence sa Ama sobra. That even though He never abandoned His deity when He was in an earthly form. But this speaks of His sincere reverence for God. There was an emotional honesty between God and Jesus. And His spirituality was so deep. Why? Because it was intensified with true prayers. Kaya minsan lagi tayo nilalagay Lord sa peligro, peligroso lagi tayo. Totoo yan. Bakit? Para matuto kang umiyak at manalangin at umatungal. Huwag ka namang umatungal na, ahoo! Wag, don't do that. Amen? So, hindi sapat ang routine prayer. Hindi sapat yung casual prayer. Ang kailangan may passion. Sabi mo sa katabi mo, may passion. May urgency. Sabi mo, may urgency. Sabi mo sa kanya, may sincerity. So, prayer pala. Ang prayer pala ito Concludean ko Ang prayer pala ay, Lord bless me. Ito pala ang tunay na prayer. Lord, I surrender. With tears. Now, hindi ko dinidiman na kailangan yung umiyak para sabihin sincere. Pero kung may iluluha kayo, gawin nyo. Madali lang umiyak. Tanungin nyo ako paano. Tanungin nyo ako paano. Tumingin kayo sa katabi nyo, maiiyak kayo. Bishop, nakakaiyak. Amen? Kaya kung mababaw ang prayers, di siyempre mababaw din ang reverence. Ang panalangin na may reverence ay hindi lamang humihingi. Sabay-sabay.
Naku, hindi nyo alam ang gagawin nyo. Ulitin ko ulit. Ako muna ha. Ang panalangin may reverence ay hindi lamang humihingi. Huwag suka. Suko. Sabi mo kasali mo, huwag suka. Suko. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2. Are you okay? Number 2, reverence rooted in submission. Tumuloy yung writer. Sabi niya, huwag na kayong bumalik. Ba't ka babalik sa artificial? Nga parang hindi ko sinasabing masama ang panahon ni Moses. Even though Judaism was based on the account ni Moses. But remember, nung panahon ng Judaism, when it was created, siyempre nilagyan nila ng sangkap ng relihiyon yun. So hindi ko inaatake yung panahon ni Moses. Ang mali doon, yung panahong ginawa yung Judaism. Kasi ang gagawin ng Judaism, patayin yung Mesyas. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayo bumalik doon. Okay? Tuloy tayo. So ano ngayon to? Reverence rooted in submission. Verse 7. So ano nangyari? Pray siya. Marunong siya mag-prayer with matching cry. Sincere. Tapos natutunan niyang mag-supplication. 'Di ba? With matching cry din. Mabigat yun. Seryoso talaga siya. Pero ang sabi rito, tumuloy siya, but he was heard. So after doing that two great things, he was heard. Sabi-sabi nga, he was heard because of his reverent submission. So napakinggan siya. Ilan dito ang gusto, pag nag-pray ka, sagutin ka nila, taas ang kamay. Tanungin ko kayo lahat, sa batting average nyo ng prayer, ilang percentage ng prayer nyo ang sinagot? Ganito, halagyan ko ng scale. Sa 1 to 10. Sa lahat ng prayers nyo, sa 1 to 10, saan kayo? Pwede nyo ba sabihin 10 kayo? Sige, isipin nyo mabuti. 7. Yes, okay yun. O sino pa? Ito lang ba Kristiyano? Okay. Gumanti kayo lahat dito kayo. Ikaw 9, good yun. Galing nun. Ikaw, 8, good din yun. Ilan dito ang aamin na, Bishop, siguro 1 to 10, scale ko 5. Ilan dito? 5. 5? Sino pa? Yung sa likod, okay. Nakikita mo pa ako dyan? Sa likod? Okay. Very good. Ilan kayo sa taas? Kasali ba kayo rito? Taga rito rin kayo? Oh, ilan kayo? 4? 5 din? 5. Kayo rito? Yes. 6? 7? 7 din siya. Si Jasper. Kayo rito, kasali na. 5 din? 5? Okay. Ilan dito yung 5 gusto niya maging 10? Taas ang kamay. Ilan dito yung 10 gusto niya maging 5? Taas ang kamay. Okay. Wag na. Okay, very good. Tingnan natin. Sabi rito, he was heard. Why kaya he was heard? The answer is this. He was heard because of his reverent submission. Si 5 nagiging 10, si 7 nagiging 10, si 6 nagiging 10. So what's the key? Okay, question. Nagpapatsakop ba kayo? Nagpapatsakop ba kayo kay Lord? Ha? Ilan dito mahal si Lord? Taas sa kamay. Ilan dito nagpapasakop kay Lord? Taas sa kamay. See? Maraming mahal si Lord pero hindi nagpapasakop kay Lord. Tama ba? Maraming taong gustong pumunta sa langit pero hindi makapunta sa church. Tama ba yun? Maraming tao na gustong yumaman pero hindi makapagbigay ng tithes. Tama ba? Maraming gusto mag-asawa pero hindi naman siya marunong manligaw. Tama ba? Yun ang problema natin. Problema natin, iba yung gusto, iba yung sangkap ng paraan para makapunta dun sa gusto. Maraming tao mahal si Lord, pero pag sinabi ni Lord na i-give up mo yan, sasabihin niya, wala pa ako sinasabi. Amen? Diba, kung nga example, Kristiyano ka na, pero hindi mo mag-give up yung mahjong. Alam niyo yung mahjong? Naglaro kayo ng mahjong? Hanggang ngayon, naglaro kayo? Todas, paningit, olap, all chow. Nagmamahjong ako eh. Wanna try? Meron pa ako.
Yun ang problema eh. Bakit sinagot si Lord will be the question. The question is, bakit siya sinakop niya? Bakit siya sinasagot ni Lord? You know, sabay-sabay nga, reverend. Reverend, sabay-sabay, reverend. Hindi reverend, reverend. Reverend submission. You know, what is the greatest mission in life? It's submission. That's the reason why submarine is the greatest weapon of any nation. Anumang bansa na may submarine. Tayo wala. Ang meron lang tayo palaka. Lahat ng nagpapailalim, malalim. At lahat na nagpapailalim, matibay. So tanong, bakit siya sinasagot ng tatay niya? Saan ka naman nakakita? Sabi ng Panginoong Ama, "This is my beloved Son to whom I am well pleased." Why? Why? Kasi pag sinabi ng tatay niya, "Anak, please, mamatay ka para sa tao." Willing siyang mamatay. Amen? Andiyan ba kayo? The key is submission. So why? Because there was a reverent submission sa part ni Christ. So si Christ was very submissive. And so what is now submission? Are you okay? Do you want me to continue? Eulabia. Godly fear. A fear pala ito. A deep respect. Ay, wow! Deep respect pala ito. Careful obedience. Wow! Ibig sabihin, tatlong sangkap ang nakikita ko para malaman, maintindihan, what is eulabia. Unang-una, yung submission pala, may sangkap ng takot sa isang pinagpapasakupan. Pangalawa, meron siyang sangkap ng respeto doon sa pinagpapasakupan. Pangatlo, meron siyang sangkap ng pagsunod doon sa pinagpapasakupan. Yun ang problema. So ang goal ko ngayon, kung 5 ang average ko, batting average ko sa prayer, bisa ba't ganun, out of 10 prayer requests ko, 5 ang sinagot, yung 5 hindi. Bakit si Christ 10-10, buo 10? Ang goal ko ngayon, paano makasampu? Then, ang kailangan ko ilagay na ingredient, submission. Nagpapasakop ba ako? Unang tanong, nagpapasakop ba ako sa boss ko? Pangalawa, nagpapasakop ba ako sa nanay at tatay ko? Pangatlo, nagpapasakop ba ako sa mga taong inilagay sa akin ni Lord na mas mataas sa akin? Pang-apat, nagpapasakop ba ako sa Panginoon ko? Ang ito at ang mga ito ay sangkap ng tunay na paggalang sa Diyos. Kung sino ang nagpapasakop, ang siyang malalim. At kung sino ang nagpapasakop, ay nakatatanggap ng sagot sa panalangin. So ano ngayon ang malaking dulot ng submission? Okay? Tama ba? Eulabia, no? Per reverent, di ba? Reverent submission. Yung salitang submission is hypotasso. Hypotasso din ang lumitaw. Okay? Yung reverent pala yung eulabia, no? To place oneself under authority, to yield one's will. Gusto ko yun. So, Ama, ganito pala ang prayer ni Christ Ama, hindi po yung gusto ko, kundi ang gusto mo ang masunod. Yung reverent submission pala, lumilitaw, buong pusong pagpapasakop sa Diyos na may takot galang pagtitiwala sa kanyang kalooban. Kaya pala nung nanalangin si Christ sa Gethsemane, if you remember, nabasa niyo yan. Sabi niya, Panginoon, Ama, hindi po ang kalooban ko, kundi yung inyo ang masunod. Not my will, Father, but yours be done. So lumalabas na may obedience kahit mahirap. Katulad ng dinaan si Christ sa Via Dolorosa. If you remember, di ba, the way to sufferings, or the way of suffering, or to or off/off. Okay? Ay ang pinaka-excruciating process ng sufferings. At ang sabi ng Bible, dinaanan ni Christ. Kaya pala sinabi niya, Lord, pwede ba lampasan na? Sagot ang Ama, hindi. Yun yung process Sige Lord, yung gusto mo ang masunod, hindi yung gusto ko. Sabihin, yung gusto mo, hindi nang sabihin na dapat willing, talagang all out. No, hindi sinasabing all out. May struggle. Pero ino-honor Lord yung struggle, lalo na kung in-overcome ng pagpapasakop. Nung una naman, ayaw naman natin. Sino naman ang gusto mag-serve kay Lord? Sino naman ang gusto maging part tayo ng buhay ni Lord?
At alam natin maraming do's and don'ts na ilalatag sa atin, di ba? Ayaw natin nun. Lalo na sa isang mundong free na ayaw ng tao na merong inuipit, nag-i-instruct, ayaw ng tao na siya ay parang puppet na, may mga tali na kailangang manduhan kung anong acting at kung anong gagawin. Ayaw natin nun. Pero yun yung pagpapasakop. Yung magdesisyon na kahit hindi willing, pero gusto pa rin sumunod. That is submission. Sineset aside yung sariling gusto upang mamunini o manguna yung kagustuhan ng nag-uutos. That is submission. So, ibig sabihin, yung reverent pattern ni Christ, hindi nag-i-insist ng sariling will. Lagi siyang naka-align sa will ng Ama. Pwede kaya na hindi na alam ni Christ yung kanyang sariling will, kundi nakakonsentrate siya sa will ng Ama? Pwede. Pwede yun. Okay? So, reverence is not just emotion. Lumalabas that reverence is submission. Kahit mahirap, pipiliin ang will ng Diyos. Basta ang mahalaga, kung saan sasaya ang Diyos, gagawin niya yun. Kahit minsan mahirap sa part nung sumusunod. So, ang tunay na reverence ay nasusukat saan? Sa obedience. Hindi sa emosyon. Okay? So lumalabas na ano ngayon ang dulot nito sa buhay ni Christ. Kung babalikan natin, because of His reverence daw, or reverent submission, Hebrews 5:7, back to 5:7, ang sabi ng Bible, He was heard. Sabay-sabay nga, He was heard. Yun yung sagot ng submission. Parang it seems, hindi comfortable ang tao sa submission, pero yung resulta ng submission is greater dun sa process ng pagsunod. Kasi bakit? Ang sabi ng Bible, He was heard. What if hindi narinig si Lord? What if sumunod si Lord, pero mali o partial lang ang pagsunod niya? What if nung namatay siya, hindi na siya pinakinggan ni Lord at binulok na ng Ama ang kanyang katawan at ang kanyang bangkay sa ilalim ng lupa? Hindi nangyari yun. Bakit? Ang sabi ng Scripture, He was heard. Alam mo, pinakamasarap, malaman mo, anak ka ng Diyos. Alam niyo ba na ang katabi niyo ay anak ng hari? Tingnan niyo siya. Alam niyo ba na ang katabi niyo ay prinsipe at prinsesa? Hindi halata, tama ba? Parang trabahador, tama po ba? Tama po ba? Okay. Amen? Pero alam niyo ba na anak siya ng hari? At alam mo bakit siya anak ng hari? Kasi anak siya ng Diyos. At alam niyo ang isang benefit, isa sa mga benefits na tatanggapin mo bilang anak ng Diyos? Alam niyo kung ano? Tanungin niyo kung ano? Pakikinggan ka ng Diyos. Kung magpapasakop ka sa Diyos. Ay, joke lang yun Yung kaninang, mukhang tumatawid siya, yung kanina, okay. Sa mga kapatid, lumalabas yung total dependence sa Ama. Lumalabas na yung submission niya ay total dependence sa Ama. Hindi siya kumikilos, hiwalay sa will ng Ama. Full ang obedience. Full ang compliance. Full ang commitment sa Diyos at process. At full ang attachment. Full attachment. Walang detachment. Si Christ ay walang planong humiwalay sa kalooban ng kanyang Ama. Sapagkat alam ni Christ na ang nagduduktong sa kanya nung siya'y nasa lupa, sa Ama na nasa langit, ang nagduduktong sa kanilang dalawa ay ang kalooban ng Ama. And so sabi niya, Lord, mamahalin ko kung ano yung kalooban mo. Kasi yun na lang yung conduit niya, yun ang conduit niya para dumuktong sa Amang hindi nakikita. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ilan dito ang gusto nun? Sagutin siya ng ating Panginoon. I have a good news. Sinagot na kayo lahat ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Are you okay? Number 3. Pangilan na tayo? Number 3. Okay, very good. Ano nga yung una? Sige nga, kung alam nyo. Bishop, ang alam lang namin, number 3. Okay. Sige nga, ano yung una? Sige ko.
Oo. Yung iba nagtatangs lang, oh, sure ba? Number 2, okay? Pwede na. Okay, number 3. Ay, ito na, number 3. Reverence proven through sufferings. Naku, hindi ko to gusto. Hindi ko to gusto. Gusto ko yung, and he was heard. Gusto ko yun. Pero to, sufferings, di ko to gusto. Alam ko, di niyo to gusto. Walang matinong tao na gusto to. Kaya lang, hindi ikaw ang pattern. Ang pattern si Christ. Eh. Ginusto niya ba to? Yun ang sagutin natin. Okay? Number 3. Reverend proven through sufferings. Sando he was. Nakasando pala ang Panginoon, no? Sando. Nakasando pala. Ako rin nakasando ako eh. So sando he was. He learned obedience from what he suffered. Alam mo, sa lahat ng kwento ng lahat ng reliyon, ang Christianity talaga outstanding tsaka on top sa lahat ng kwento nila eh. Kasi we have a kwento of a suffering Messiah. Di ba parang magkakontra yung dalawang word, tama ba? Suffering Messiah, tama ba? Tapos di ba suffering malungkot ka tapos Messiah siya, di ba? Di ba? Di ba parang Ako ba, Mariel? Ako ba, Mariel? Para siyang oxymoron, di ba? Tama ba? Are you familiar with oxymoron? Tama ba? Di ba? Dalawang salita ay magkakontra. Tama ba yan? Suffering ka, may lungkot, tapos Messiah siya. Tama ba? Walang makakagawa nun. Di ba? Ilan dito yung masaya, Bishop po, tinan niyo yung bahay namin nasusunog. Wow, nakakatawa. On fire, amen. May kilala ako, Bishop, anong nangyari sa'yo? Namatay na yung asawa ko. Ba't masaya ka? Basta. Ano nangyari? Di ba? So this amazes me. As a matter of fact, may isang account sa John 6:66 na ang sabi ng scripture, at iniwan daw si Jesus ng kanyang mga disipulo. At kinausap niya raw yung remaining na mga disciples niya at ang sabi niya, alis din ba kayo? Doon humanga ako kay Christ eh. Hindi ako humanga kay Christ nung siya'y nagpapagaling. Humanga ako na nagyaya pa siya na baka gusto niyo sumama. Di ba? Isa rin ito sa hinahanga ko sa Panginoon. Hindi ako humahanga doon sa mga bongacious, magagandang presentation ni Christ of how He fed 5,000, probably around 50,000 was, fed by the miracle of Christ. Pero ito hindi, di ba? Paano niya to tiniis? Suffering. At ang sabi rito, that Jesus learned. Sabi niya, natutunan daw niya. The word is Mantano. Sabihin mo yan sa tito mo. Ayan ang apelyido niya. Cesar Mantano. Oh, yan. Dami nating words. No? Sabi rito that he learned. Sabay-sabay nga, he learned obedience. Bakit he learned? Di ba Christ is omniscient? Alam na niya ang lahat. Pero he learned. Anong sabi ng he learned? Ayan, Mantano siya eh. It means to learn by experience. Natutunan niya kasi actual niyang ginawa. Alam ba ng Diyos ang suffering ng tao? Yes. Pero si Christ natutunan niya, alam niya ang suffering ng tao kasi naranasan niya. Mantano, yun ang Mantano. Learn by experience or to understand through process. Okay? Yan na. Pangalawa, lumitaw yung word na suffered. Ayan. So, suffered. The word is Pasko. O yan, di ba? Sinong disciple natin ang pilido Pasko? Ha? Si Donna. Ayan. So, alam nyo na. Lumayo ng konti kay Donna. Okay. Hindi, joke lang. Okay. Pasko suffered. Ayan. Tama ba? Okay. So, it means to endure pain or to go through hardship. Sabi rito daw, si Christ daw Mantano learn
sufferings by experience. Hindi ibig sabihin ito na walang learning si Christ at hindi niya alam ang lahat. No, alam niya ang lahat. God is omniscient. But dito makikita natin na na-prove niya yung kanyang submission through learning. How? Naranasan niya. So yung reverent submission niya raw ay resulta ng kanyang pagkatuto sa pagsunod. Kasi ginawa niya. Faithfulness niya mula unang sufferings hanggang dulong sufferings. Bigyan kita ng unang sufferings. Saan ka naman nakakita nung bago ka pa ipinanganak, may death threat ka na? 33 years ng life ni Christ is all about death threat. Paano ka naman mabubuhay ng isang mapayapang buhay na ang pangarap mo ay, basta ako ang gusto ko lang mapayapang buhay. Ang pangarap ko ay yung may peace o peaceful na buhay. Si Christ wala noon. Diniprive siya of that kind of life. Beginning pa lang bago siya ipanganak, may threat. Nung pinanganak, may threat. At hindi siya tinigilan. Kailangan na lang mamatay ng mga nag-death threat sa kanya eh. At nung siya nag-umpisa ng ministry, threat agad. Nung first year ng ministry niya, hindi na siya nagustuhan. Nung second year, the year of rejection, nag-escalate yung death threat. At nung third ikatlong bahagi ng kanyang ministry, actual na patayan na lahat yan. So ito ay buhay ng tungkol sa pagpatay. Sino naman gusto niyan? Hindi lang physical suffering ito, psychological, mental. Sino naman makakabuo ng lunch, dinner, at saka breakfast kung ikaw ay papatayin? Di ba? But ang sabi rito, he endured suffering. He learned obedience from what he suffered. Ibig sabihin, hindi disobedient si Christ kasi yung kanyang pagsunod sa Ama up to the point of death. Nga pala mga kapatid, ano pagkakaiba natin kay Christ? Tayo nagkaroon ng buhay. Siya ho, nung siya pumunta sa lupa, siya ho ay mawawala ng buhay. Malaki hong pagkakaiba ho yun. Umpisa pa lang ng buhay niya, kaya nga at the age of 33, patay na po siya. Hello? So ano ang benefits ng sufferings? Anong benefits ng suffering? From the same text. Una-una, suffering produces deeper obedience. Kaya baro ka mananalo kay Christ pagdating sa suffering. Kasi yung suffering niya nagdala sa kanya sa deeper obedience sa Ama. Verse 8 yun. Verse 9, yung suffering niya produces perfection. Sabi ng verse 9, he was made perfect. Back to verse 7, yung suffering niya strengthens reverence and submission. Yung kanyang suffering, tinulungan siya lalong mahalin ang Ama, sambangin ang Ama, bigyan ng panahon ang Ama, magpasakop sa Ama. Verse 7. Verse 9, yung suffering niya leads to divine effectiveness. Bakit siya effective? Kasi alam niya how to suffer. Alam mo, karamihan ng mga tao na maganda ang buhay, nagdusa muna. Sino ngayon ang busog? Yung mga natutunang magutom. Yung mga takot magutom na kung hindi, wala akong magandang buhay yan. Si Christ ay babag ng sufferings. At hindi niya to iniwasan. Winelcome niya nito at sinuong niya to. Siya ay sumuong sa iba't ibang uri ng panganib. Hindi ko sinabing ginusto niya o nagustuhan niya, pero dinaanan niya. And number 5, suffering leads to divine appointment. Verse 10. Mamaya, paliwanag ko yun. Kinuha ko lang yung collection niya. Sabi ko, ang laki nitong sufferings ito. So yung reverent pattern ni Christ, yung reverent pattern niya ay hindi lang sa comfort kundi lalo na sa pain Yung climax ng buhay ni Christ ay makikita natin kung paano siya pinapatay. At doon ko makikita kung paano siya naging tunay na tupa o kordero ng Diyos. Hindi siya kordero dahil siya ay salo-salo ng kanyang shepherd at inaalagaan, bigyan ng lunti ang pastulan para pakanin at bigyan ng inumin.
Pero lumitaw ang kanyang pagiging kordero nung dumaan siya sa matinding sufferings. Lumalabas that suffering is not punishment. Suffering is the best way for formation. If you want to be formed, learn to undergo sufferings. Amen? Kaya pag may suffering ka, huwag mong sabihin kay Lord, bakit ako? Anong bakit ako? Mali. Pag may sufferings tayo, ang lagi nating sagot kay Lord, ano Lord? Hindi bakit ako, ba't hindi na lang itong katabi ko? Sige nga, subukan mo, away kayo. Kundi ang lagi nating sagot kay Lord, ano Lord ang gusto mo? Madaling sumunod kapag madali, pero ang tunay na reverence ay kapag mahirap. Gusto niyo malaman kung anong tunay na pagsamba? Gusto niyo malaman kung anong tunay na pagsamba? Sumagot kayo lahat dyan. Pag wala kayong pera, kapag naitataas nyo pa yung kamay nyo dahil wala kayong pera, dahil ang taas na ng gasolina. Amen? Doon mo malalaman na sumasamba ka na. Amen? Sabi mga sa katabi mo, suffering pa more. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Pero wag naman masyado. Lord, magsawa rin kayo sa amin. Sa iba naman. Number 4, are you okay? Kahanga-hanga si Lord. No? Number 4, this is the last, reverence that leads to perfection. Sinagot ko na, nagpayawating na ako kanina dyan. Verse 9, can we go to verse 9? Ay, yung suffering niya led to His perfection. Basahin nga natin sabay-sabay. Gusto ko yun. Kasi yung suffering ni Christ, tsaka yung kanyang reverent submission led to His perfection. The word is perfect. Sa iba kasi pag tinitray siya ng ibang mga pastor, pag chinek yan, gagamitin niya maturity. Sabi ko, ayoko gamitin maturity. Sabi niya, perfection eh. So what is perfection? This is the word, teleo, to complete. Ay, complete siya pala. Perfect is complete. May nagtanong kay Christ tinanong ni Christ, gusto mo ba maging complete? To bring full maturity. Okay, pa rin. Or to accomplish the purpose. That is perfect. Complete, matured, accomplish the purpose. That is perfection. So, is perfection possible? The answer is yes. Okay? So, hindi ito moral perfection. Hindi. It is perfection. So, yung reverent pattern daw ni Christ ay nag-lead na ma-preserve, ma-fulfill ang kanyang calling, ang kanyang mission. Pero yung kanyang reverent submission ay nagdala sa kanya sa completeness niya. Bakit? Perfect naman si Lord. Perfect si Lord before. Bago pa siya magkatawan tao, perfect. But yung obedience niya ngayon, i-demo niya ngayon sa tao kung paano magiging perfect. So ang tanong, possible ba maging perfect? Yes. Tama ba? Yes. So nagdala. So ngayon, ano ngayon ito? So ang goal pala ng reverence, yung reverence natin sa Diyos, mag-lead sa iyo sa perfection. Hindi lang ito spiritual feeling o kaya hindi lang din ito spiritual growth kasi may certain process na tinapos mo for a short or pwedeng for a long period of time. Hindi. Itong perfection na to leads, itong spiritual growth na ito, kung ito ay spiritual growth, yes, this is spiritual growth, magle-lead ito o magle-lead ito into perfection. What is perfection in Tagalog? Pagsasakdal. Pagsasakdal. So yung reverence daw ni Christ, hindi lang experience. Nagdala sa kanya upang maging perfect na saserdote na mamamagitan sa Diyos at tao na siyang requirement ng Diyos sa papagitna sa kanila.
Sabi sa Bible na sa kanyang pagsunod, si Christ daw ay naging ganap, puno, buo, perfect na sakripisyo. Pero hindi lang sa sakripisyo. Siya po ay perfect na saserdote o pare na mamamagitan sa isang banal na Diyos at makasalanang tao. Sa Kanya. Sa makatid, yung reverence sa Diyos, nagdala sa Kanyang completeness. Perfect na hain at perfect na saserdote ng Diyos. Number 5. This is the last, I think. This is the last. Oh no, this is second to the last. Number 5, reverence that produces salvation for others. Yung kanyang reverence sa Diyos ay nag-produce din ng kaligtasan ng maraming tao. Verse 9. So hindi lang pala yung tao ang nakikinabang ng kanyang mataas na pagsunod sa Diyos o mataas na pagsamba sa Diyos o mataas na pagpapasakop sa Diyos. Ito daw ay magli-lead din sa kaligtasan ng marami. Verse 9. He became the source of eternal salvation. Dahil daw sa kanya, nasakdal siya, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa kanyang pagsamba sa Diyos, sa kanyang mataas na pagpipitagan sa Diyos, at paggalang sa Diyos, ito daw ay naging kapakinabangan ng marami. He became now the source of many who will be saved and who will be led to eternal salvation. Meaning, He became the source. Ayan, tingnan natin yung salitang source. Ayan, no? Source, He became the cause. He became now the origin. He became now the author. Is salvation now possible? Yes. Is maturity now possible? Yes. Is perfection now possible? The answer is yes. Pwede rin bang kayanin ko lahat ng pagsubok, lahat ng sufferings? The answer is yes. Bakit? May gumawa na. Dahil sa Kanya, siya ang cause, siya ang origin, siya ang authority. Siya ang author. Dahil sa reverence at obedience si Christ, dahil dito nagkaroon ngayon tayo ng kaligtasan. Pinagbati niya tayo sa Ama na galit sa atin. We cannot confront, di ba? We cannot confront the wrath of God kasi patay ka. But because merong pumagitna, damay ang lahat ng mga makasalanan. Yung reverence pattern niya ay hindi selfish, may impact sa maraming tao. Kaya yung tunay na reverence niya may apekto sa ibang tao, hindi lang para sa kanya. May apekto sa family niya. As a matter of fact, dalawa niyang kapatid ang na-save, naging apostol. Ang kanyang mga manggagawa ay nag-flourish sa ministry. Ang church ay ipinanganak. Ang buong Roman Empire ay nakakilala after 400 years. At nagpatuloy ito maging sa panahon natin. So anong impact nito sa atin? The moment may reverence tayo kay Lord, maaapektuhan yung family. Oo, persecuted ka ngayon, but eventually yung buong family mo ay masisave. Ang church mo ay magmamature. Ang ibang tao ay makikinabang ng reverence pattern na kinopya mo sa ating Panginoon. Magiging blessing tayo sa iba. Magiging example tayo ng iba. Magiging epitome tayo kung ano ang tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi sila, ikaw ang pattern. Kasi kinuha mo yung tamang pattern. So ang reverence mo ay hindi lang para sa iyo. Ito daw ay makakaapekto lagi sa iba. Number 6, and this is the last. Yung reverence pattern ni Lord anchored in His divine calling. May calling siya eh. Kaya pala niya gagawin to. Bakit niya sasambahin ang Ama? Bakit ang top priority niya ang Ama? Bakit ang top priority niya sambahin ang Diyos? Bakit number 1 sa list na gagawin niya Ama? Mag-e-end ang day niya Ama. Bakit siya kakanta sa Ama? Bakit siya magpapagaling? Ang sentro niya, yung calling niya sa Ama. Verse 10. And He was. Verse 10. And was designated by God to be high priest. Sabay-sabay nga, in the order of, sige, Melchizedek.
Siguro, nag-iisip ko, ano yung word na yung Melchizedek na yun? Ayan. Sabi rito, he was designated. Tama ba? Yung salitang designated, and so he was exalted. Dahil dito daw sa ginawa niyang sobrang paggalang sa kanyang ama, sinuong niya raw yung panganib ng sufferings, namatay daw siya, and so, siya daw ay in-appoint, in-exalt, siya daw ay pinromote. Kasi yung salitang designated, to be appointed, to be declared publicly. Ibig sabihin, to be exalted, tsaka to be promoted. Yan ang ibig sabihin nun. So sabi rito, yung kanya daw submission sa kanyang tatay, nagdala daw sa kanyang divine approval. Binigyan daw siya ng eternal position. Anong unang posisyon na binigay sa kanya? He was designated by God. Back nga dun sa verse. Okay, balik natin dun sa verse. He was daw designated, sige nga, ayan, he was designated daw by God to be high priest. Sabay-sabay high priest. Isang tao lang ito. Namamatay ito. The moment may kasalanan ito, namamatay ito. Pero siya daw ay ginawang high priest. Sino itong high priest sa Bible? Aaron. Di ba? The Aaronic priesthood. The Aaronic priesthood. Di ba? Ito daw, Aaron na ito ay mediator ng Diyos sa tao at tao sa Diyos. Ito raw, high priest na to ay high priest offers sacrifices for their sin. For sin of mankind. Itong high priest daw na ito ay pumapasok sa templo ng Ama o pwede sa tabernacle ng Diyos upang suungin ang presensya ng Diyos upang yung ihahandog niya kapag acceptable, tanggap ang kasalanan at patatawarin ang kasalanan ng tao. At itong high priest daw na ito ay nagre-represent ng kabanalan ng Diyos sa tao, pero nagre-represent din tao para sa Diyos. Sabi ng Panginoon, finally, chapter 5, si Aaron ay larawan lang ni Kristo. Si Kristo ang final mediator. Siya ang pinakamataas na pare. At ang kanyang pagiging pare ay hindi pare, kundi nag-alay siya ng sarili niyang katawan. Kasi yung pare nag-aalay ng ibang katawan. O katawan ng hayop, pero ang inoffer niya ay sarili niyang katawan at may pareng patay sapagkat hindi tinanggap ang kanilang alay. Pero si Kristo tinanggap ang alay sapagkat ang alay niya bilang pare ay ang kanyang sariling katawan. At ang sagot ng Ama, katanggap-tanggap. At ang lahat ng tao na nire-represent mo ay pinatawad na ng Diyos sa kanilang kasalanan. Dahil ikaw na ang high priest, ikaw lang haharap sa akin, at kung ano man ang idudulog mo, ay pakikinggan ko. And since ikaw lang ang high priest, ang kabanalan mo ay sapat upang mapawi ang aking galit at patawarin ang lahat ng nire-represent mo. Si Kristo ay hindi galing kay Levi sapagkat ang pare ay dapat galing kay Levi. Pangalawa, ang mga Levites ay may kasalanan. At kailangan muna nila mag-alay sa sarili nila bago sila mag-alay sa Diyos. Hindi rin permanente ang kanilang buhay at sila'y namamatay at papalitan sila muli. At marami sa kanila namatay sapagkat di nila kinaya ang presensya ng Diyos. Pero ang sabi rito, but God designated you, Jesus, to be high priest for God forever. Forever. Wala nang kapalit. Assured tayo lahat, taas sa kamay ng mga anak ng Diyos, taas sa kamay ng mga prinsesa at prinsipe ng Diyos, taas sa kamay. Sabi ng Panginoon, dahil anak ka ng Diyos, kaya kang i-represent ni Jesus. You are forgiven. You are acceptable. And you are dearly loved by the Father. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Christ. Kasi pinromote na siya bilang high priest. Tapusin ko na. Hindi lang high priest in order of Melchizedek. Sabay-sabay nga in order of Melchizedek. Matanong ko kayo, anong order nyo mamaya? Value meal.
Gusto ko malaman nyo, ng pagiging pari ni Christ ay hindi lang galing kay Aaron. Ayoko nga yung salitang yan, Aaron. O Aaron. Siya daw ay galing kay Melchizedek. Sino si Melchizedek? Hindi nila kilala kung sino si Melchizedek. Lumitaw siya ng panahon ni Abraham. Basta alam nila, ito ay nasa Salem. Lumitaw bilang king, hari. Pero first time na nakakita ng hari at the same time, /pare. Doon nakita ni Abraham, binigay niya ang ikasampung bahagi ng kanyang pagkapanalo mula sa kanyang kalaban. At nagbigay si Melchizedek ng tinapay. At nagbigay si Melchizedek, uminom sila ng saro, wine. You know why? Because Melchizedek is a type of Christ in the Old Testament. Sabi ni Abraham, alam mo natuwa, sabi ni Jesus, alam mo natuwa si Amang Abraham nung makita niya ako. Sabi ng mga tao, wala ka pa 50 anyos, nakita mo na si Abraham? Hindi nila alam. Nung lumitaw si Melchizedek, ay ang paglitaw ni Jesus, harapan kay Abraham. Because Melchizedek was a type of Christ. And he was the symbol of righteousness and peace. Grabe, no? Yung reverence pala ni Christ sa Ama leads for Him to fulfill His assignment. Alam mo, ang taong may reverence kay Lord, hindi ka aalis sa assignment mo. Hindi ka aalis sa calling mo. Yung taong may assignment kay Lord, ifo-flourish yung assignment niya, ifo-fulfill yung assignment niya, i-enhance yung assignment niya. Kasi alam mo, saan ka kasal? Kasal ka hindi lang kay Christ, kasal ka sa assignment mo. Ako, may plano ako sana mag-retire eh. Pero sabi sa akin, Lord, kaya ka man eh. Walang retirement sa pastor. Walang retirement sa pastor. Kaya ang plano ko, ang gusto ko sana, pag namatay ako, yung mamatay ako nito, nagpipreach. Pwede ba mag-request sa inyo? Lagyan natin ng form to. Kasi pag bumagsak ako, baka tumama ang ulo ko, makita niyo ako sa bakay, ang laki ng bukol ni Pastor, hindi malan natin nasalo. Kidding aside, brothers and sisters, huwag niyo ibenta yung calling niyo kay Lord. Kahit na ano pang glamour meron ng mundo, huwag niyo ibenta yung calling niyo kay Lord. Bumalik kayo sa calling niyo, kasi yung calling niyo, doon ka in love kay Lord. Doon mo na-feel si Lord. Doon ka kinukurot ni Lord. Doon kayo nagsusuyuan ni Lord. Doon mo na-develop yung admiration mo, yung gusto mo sa Lord. Doon mo nararamdaman yung yakap, halik, embrace, yung diin ng Diyos. Do not abort your calling. Die with it. Pag namatay ka, kasama mong mamatay yung calling mo. Kasi iyo yun. Huwag mong ipasa sa iba. Hayaan mong yun ang huli mong i-offer kay Lord. And Jesus, because of His reverence, fulfilled His divine calling. Pag ginawa mo yan, sasabihin ko sa iyo, taas ng paggalang at pagtaas. Paggalang at pag-ibig mo sa ating. Tatayo tayo lahat. Alam mo, may isa kayong kanta kanina eh. Anak, asan ang music, ang mga, natin, may kanta kayo sa akin. What a powerful name, what a beautiful, tama ba yun? Alam mo kung ako sa inyo, yakap kay Lord. Tung March and April pang darating, taas nyo yung worship nyo kay Lord, taasan nyo ng taasan, hanggang sa fully masaturate kayo ng divine love and divine, di ba? Divine calling nyo sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Oh Lord, yung earnest, passionate prayer mo ang nagdala sa iyo sa pagiging ganap na tagapagligtas namin. Yung total submission mo sa Ama, yung obedient mo sa suffering, yung growth mo toward maturity, yung impact mo to bring salvation to others, pero higit sa lahat yung faithfulness mo sa divine calling mo, ang nagdala sa amin para gayahin ka. And ultimately, ikaw ang goal namin. Napakaganda mo, Diyos. And allow us to be saturated by your love,
to be saturated by your power. Let me, Lord, give you the highest praise and adoration. Let's sing together. Can we raise our hands? Nothing can stand against What a powerful name it is. the name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Sing together, church. Give the highest adoration to Jesus Christ. Lift your hands. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. Ooh, The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Taas mo yung kamay. Kung hindi mo itataas ang Panginoon, sino? Sino kaya? Kaharap ng Panginoon ang mga Hudyo. Kung pipigilan ninyo ang mga ito magpuri sa Diyos, tinuloy niya ang bundok ng Olibo at ang mga batong ito ang siyang magpupuri sa akin. Kung hindi nyo pupurihin at kung hindi nyo itataas sa inyong buhay, sino ang itataas mo? Meron ba? Meron bang better? Meron bang greater? Meron bang deeper? At meron pa bang wider kay Jesus? Naligtas ka para through you makilala siya. At kung titiko mo ang bibig mo, huwag mong hintayin ang lupang bumuka upang magpuri sa Diyos. Your goal in life is to follow the reverent pattern of Jesus of how He, in His earthly life, magnified His Father in heaven. Let's sing that song together for the last time. Hallelujah. Raise your hands with full adoration. Open your lips. Open your lips. Worship God. The best worship at the top of your lungs. You can even shout, cry fervently. Do it. Not tomorrow, but today. Prepare your heart. Shout at the top of your lungs. Tell it, Lord, great is your glory. Great is your glory. The name above. Oh, oh, oh. La, 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 la. Come on, everybody. Come on. At the top of your lungs, shout. Glorify Jesus. Hallelujah.
have no rival. You have no equal. Forever, God, you reign in my heart and in my soul. Yours is the kingdom. Yours is the power. The name above all names. It is what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. Come on, sing that song. Everybody, sing that song. It is what a powerful name it is. What a powerful name it is. Nothing can stand against. It is of Jesus. The name of Jesus. Powerful name it is. The name of Jesus. I want you to open your lips and begin to worship God. Everybody, open your lips now. Then shout at the top of your lungs, top of your voice. Say to your soul, I am obliged to worship God and to give Him a homage, full respect and honor. My lips, my heart, my soul, and my body will worship Jesus. Everybody, come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. I say hallelujah, Lord. We say hallelujah, glory to our Savior. Our priest, greater than Aaron, greater than Melchizedek. He is our high priest. And we adore Jesus. Let this soul learn to worship you, Lord. Let these lips learn how to magnify you. Let these hands know that you are awesome in this place. Let our whole being submit only to one God. Every knee will bow. Every tongue will confess Jesus Christ is Lord. Every demon will confess Jesus is Lord. Every soul, every breath will shout glory to Jesus Christ. Hallelujah. I say hallelujah. My soul say hallelujah. My soul say praise the Lord. Glory to God. Glory. I will never stop worshiping my sweet Savior. This is a mandate. I'll continue. Even though my soul is tired, even though my body is weary, my soul, my spirit will never be tired of worshiping one God. Lord, let these souls learn that you are the most valuable, Lord God, person we have in this life. You are greater than our spouses. You are greater than our bosses. You are greater than the kings, priests. You are greater than all the emperors. They come, they die, but you remain alive. They come, die, but my God is alive. He died, He was buried, He rose again, and He will come back for the second time to save all His priests
and all his princes. We are princes. We are priests. We are prince. We are princess. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Hug someone, please. Hug someone. Purihin ang Panginoon Diyos. Thank you, Santini. Purihin ang Panginoon. Salamat din sa ating mga nagagandahang, mga adorable VIPs. Palakpakan natin po sila. Tayo lahat. Purihin ang Panginoon Diyos. Naku, alam ko magbabakasyon kayo lahat. Mag-ingat. Next week, magkikita-kita tayo lahat. At I hope na ang dala nyo ay mabuting balita sa inyong mga pamilya. Raise your hands, please. May the good Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling. May you make you stand unblemished. May His grace work in you. His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, your soul prosper. May you have life to the fullest. Amen. Receive this from Jesus Christ, the Life when giver. fellowship ends. Abundant life begins. Stay beautiful. God bless your soul. See you next week. God bless you.